Sige, narito ang buong kwento na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, na may mga pangalan at detalye na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino, at ang tono ng I. Eleanor ay ginawang mas formal at pamilyar na Elena P. o Nanay Elena. Depende sa konteksto. Si Marbel ay naging Maricel at si Evan ay naging Ivan. Ang tahimik na kapangyarihan ni Aling Aurora, pagtatatag ng sariling halaga. Siya ang matabang baboy na kailangan nating harapin. Ang mga salita ay bumagsak na parang plato sa gitna ng tahimik na silid. Ang boses ni Maricel ay sapat lang ang lakas. Ang kanyang tawa, matalim at malinis, ay humati sa ingay sa bridal table. May suminghot. Ang isa pa ay nagsabi, Diyos ko, talagang ganoon ang suot niya. Pagkatapos ay mas maraming tawa, mahina at malupit. Hindi ako gumalaw. Nakaupo ako sa likuran, 3 mesa paglampas ng mga pinsan, at 2 mesa sa likod ng mga vendor. Nakuha na ang alak nang umupo ako. Walang nag-alok ng toast sa aking direksyon. Walang nagbigay ng espasyo. Tiniklop ko ang aking mga kamay sa aking kandungan at tiningnan ang centerpiece. Artificial iyon, puting hydrangeas na nakadikit sa kawad. Binilang ko ang mga talulot. Nang tumigil ang musika para sa pagpasok ng pamilya ng nobya, tumayo ako tulad ng inaasahan. Kumapit si Maricel sa braso ni Ivan. Ang kanyang ama, si Arturo, ay naglakad ng 2 hakbang sa likod, inaayos ang kanyang kurbata na parang nabibilang siya sa ibang silid. Pagkatapos may nagsabi, ipakilala ang iyong panig. At si Maricel, nang umiti na parang nagho-host sa isang company gala, ay nagsimulang ituro ang isang hanay ng mga kamag-anak na nakasuot ng designer gowns. Mga pangalan, syudad, titulo ng negosyo. 0 minuto pagkaraan, lumapit si Arturo sa aking mesa sa gitna ng cocktail lull. Gumalaw siya na parang hindi niya inaasahang huminto, ngunit huminto siya. Ang kanyang mga mata ay lumapag sa akin at hindi gumalaw. Namutla ang kanyang mukha. Hindi maputlang puti. Inabot niya ang braso ng kanyang asawa at lumapit. Siya ba iyan? Hindi niya naintindihan, ngunit naintindihan ko. Tiningnan ko ang aking napkin, binuklat iyon, at inilagay sa aking tuhod. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Mabilis na tinalikuran ako ni Arturo at umalis. Inubos ko ang champagne sa harap ko. Mainit iyon. Isinantabi ko ang baso at inabot ang aking clutch. Sumabit ang zipper. Hindi ko iyon pinilit. Sa likuran ko, lumipat ang EV sa isang mas malambot na truck. Dumaan ang photographer at hindi huminto. Pagsapit ng paghiwa nila ng cake, na memorya ko na ang kailangan ko. Ang unang pagkakataon na nakilala ko si Maricel, tinawag niya akong Ginang Benitez, at hinawakan ang aking kamay ng matagal. Ang kanyang ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga tanong ay preloaded ng mga sagot na gusto niyang marinig. Mahal ko lang ang mga pamilyang hindi nakikialam, sabi niya minsan, pinisil ang aking braso. Mukha kang uri ng taong gumagalang sa espasyo. Ginawa niya itong parang papuri. Hinayaan ko siyang maniwala na tinanggap ko iyon bilang ganoon. Hindi ako kailanman kinontak ng wedding planner. Nalaman ko ang tungkol sa petsa sa pamamagitan ng text ni Ivan. Maikli, magalang, walang detalye. Nang tanungin ko kung dapat ba akong mag-book ng hotel o manatili malapit, dumating ang kanyang sagot 6 na oras pagkaraan. Sabi ni Maricel, puno na ang hotel block. Subukan mo ang malapit. Kaya ginawa ko. Sa venue, dumating ako ng maaga upang mabasa ang seating chart bago pa man dumami ang tao. Wala ang pangalan ko doon. Hindi sa ilalim ng T pamilya, hindi saan man. Tiningnan ako ng isang hostess ng place card ko, at itinuro ako sa isang mesa malapit sa emergency exit, sa likod ng isang haligi, hindi nakikita. Dumaan sa akin ang photographer ng 3 beses sa oras ng cocktail. Isang beses habang nakatayo ako, isang beses habang nakaupo ako, isang beses habang nakikipag-usap ako sa isang tita na naaalala pa ang aking pangalan. Walang kahit isang litrato. Nang ipakilala ng issue ang mga pamilya, lumiwanag ang mukha ni Maricel. Naglista siya ng mga pangalan na parang mga tagumpay, mga arkitekto, fundraiser,
legacy members ng isang bagay na hindi ko naintindihan. Ang kanyang panig ay pumalakpak ng may ritmo na parang isang pagtatanghal. Pagkatapos ay lumingon siya sa panig ni Ivan. At syempre, sabi ng Yeezy, humihikbi sa card, isang mainit na pagbati kay Ginang Aludra, isang malapit na kaibigan ng pamilya. Walang pagwawasto mula kay Ivan. Tumitig lang siya ng diretsyo. Hawak ang kamay ni Maricel. May bumulong sa malapit, iyan ba ang kanyang dating guro o ano? Umupo ako sa hapunan. Kinain ko ang kalahati ng tinapay, uminom mula sa baso ng tubig na naroon na sa mesa nang dumating ako. Sa isang punto, may pinsan na kumuha ng litrato ng lahat sa mesa maliban sa akin. Pagsapit ng panghimagas, sapat na ang nakita ko. Nagpunta ako sa banyo, kinandado ang isang stall at umupo. Hindi para umiyak, kundi para lang huminga. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagtatanghal. At maingat akong inilagay sa labas nito. Nang bumalik ako sa aking upuan, wala na ang name card ko. Sa lugar nito, isang nakatuping tala na nagsasabing, "Salamat sa pagdating." Iniwan ko iyon doon at umalis ako bago pa man ang paghagis ng baukwet. Kinabukasan ng umaga, nagkaroon sila ng post-wedding brunch sa rooftop ng hotel. Mga salaming dingding, sobrang sikat ng araw. Bawat mesa ay may label na calligraphy name cards at sprigs ng eucalyptus, as if that made things personal. Nakita ko ang aking upuan sa pamamagitan ng paghahanap ng nag-iisang walang pangalan. Dumating muli ang champagne. Tumanggi ako. Masaya si Maricel, perpekto pa rin ang lipstick, napakataas ng takong para sa pagdadalamhati. Naglilibot siya na parang ipinanganak sa ganito. Sa isang punto, isinabit niya ang kanyang braso sa braso ni Ivan at inakay siya patungo sa isang mesa ng mga matatandang bisita na hindi ko nakilala. Pagkatapos ay tumaas ng kaunti ang kanyang boses. "Ito si Aludra," sabi niya, kinukumpas ako nang hindi nakatingin sa aking mga mata. Siya ang sitwasyon ni Ivan. Nagkaroon ng kaunting pause. Pagkatapos ay may tumawa, isang magalang, mahinang tawa na parang sinusubukan nilang maging mabait. Ang isa pa ay humigop ng kanyang inumin upang itago ang isang ngiti. Lumingon ako kay Ivan. Hindi siya tumingin sa akin. Pinaglaruan lang niya ang sulok ng isang napkin. Nagpatuloy ang brunch. Nagbigay ng mga toast. May nagpatugtog ng malambot na jazz sa isang upright piano. Wala akong kinain. Tumayo ako nang tumayo sila, pumalakpak ng inaasahan, ngumiti ng nararapat. Ngunit bawat tunog ay naglaho sa ilalim ng isang salita na umalingaw pa rin sa aking dibdib. Sitwasyon. Nang matapos ang pagtitipon, naghintay ako malapit sa elevator. Naabutan ako ni Ivan nang bumukas ang mga pinto. "Ano ang nangyari kagabi?" tanong niya. Pumasok ako. Pinindot ko ang buton para sa lobby. Nanatili siya sa pintuan, hindi sigurado. "May sinabi ba si Valerie?" dagdag niya ng mas mahina. Tiningnan ko siya sa mata. "Dinala mo ako rito," sabi ko. Iyon lang ang nangyari. Isinara ang mga pinto sa pagitan namin. Naglakad ako pabalik sa hotel. 5 bloke lang, ngunit ang takong nasuot ko ay masakit sa buto. Hindi ko iyon inisip. Ang sakit ang nagpanatili sa akin sa kasalukuyan. Sa front desk, inabot nila sa akin ang isang mensahe. Isang bagay tungkol sa isang billing error. Tumango ako, kinuha ang sobre at bumalik sa aking silid nang hindi binubuksan. Umupo ako sa gilid ng kama, niluwagan ang strap sa aking bukong-bukong at huminga. Walang luha, tanging espasyo. Pagkatapos ay nag-vibrate ang aking telepono. Nag-vibrate ito ng isang beses sa nightstand. Hindi tawag kundi mensahe. Urgent, attempted access to dormant trust 411. Origin, Salgado Group. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay pangatlong beses ng mas mabagal, na parang ang mga salita ay maaaring mag-ayos muli upang maging isang bagay na walang pinsala. Hindi. Umupo ako sa gilid ng kama nang hindi gumagalaw. Humuni ng mahina ang silid, hangin, kuryente, ang malalayong tunog ng trapiko na tumataas at bumababa na parang hinina. Hinayaan ko lang itong dumaan sa akin.
Mga taon na ang nakalipas, natutunan ko na ang panic ay nag-aaksaya ng oras. Binuksan ko ang browser sa aking telepono at hinahanap ang ama ni Valerie. Mabilis na dumating ang mga resulta. Headlines mula sa mga business site na hindi ko binisita sa loob ng maraming taon. Isang litrato ni Arturo Salgado na nakikipagkamay sa isang nakangiting executive. Salgado Group, nakuha ang strategic consulting contract sa Vaport. Via port isinara ko ang artikulo at sumandal sa headboard. Ang numero ng trust ay sumulpot sa aking isip ng may kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Numero 411, itinatag pagkatapos ng isang masakit na pag-alis. Nakaparada, tahimik, dinisenyo upang matulog maliban kung may sumubok na gisingin ito. Pag-aari ko ang 30% ng Vaport. Hindi direkta, hindi nakikita, sa pamamagitan ng isang blind deeds, na may mga layer na nagpapawalang gana sa kuryosidad. Pinili ko iyon ng ganoon dahil ang visibility ay umaakit sa maling uri ng atensyon, at dahil nangako ako sa aking sarili ng isang buhay na hindi nangangailangan ng paliwanag hanggang ngayon. Naisip ko ang mukha ni Arturo sa kasal. Ang paraan ng paghawak niya sa braso ng kanyang asawa, ang bulong. Hindi niya mapigilan. Ang pagkilala na hindi nanggaling sa alaala, kundi sa takot. Hindi sila aksidenteng napasok dito. Naghahanap sila. Binuksan ko ang aking mga mensahe at nag-type ng isang linya sa aking tagapayo. Freeze all exploratory access. Pull logs. Do not respond. Isang pause. Pagkatapos ay 3 tuldok. Naiintindihan. Ipadadala namin ang mga detalye bukas ng umaga. Inilapag ko ang telepono at tumayo. Sinalubong ako ng salamin sa tapat ng silid habang gumagalaw. Mukha akong eksakto sa kung ano ako sa buong weekend, kalmado, madaling kalimutan, katanggap-tanggap. Ayos lang iyon. Laging iyon ang punto. Inimpek ko ang aking bag ng maingat, tinupi ang kailangang tupihin, iniwan ang damit. Wala nang dahilan para suotin muli iyon. Pagsapit ng pagpatay ko ng ilaw, naayos na ang desisyon. Hindi ito naramdaman na dramatiko. Naramdaman itong matagal na. Kinabukasan ng umaga, tatanggapin ko ang imbitasyon sa almusal na ipinadala ni Arturo. Pinili niya ang isang tahimik na club sa kabundukan, isa sa mga lugar na walang nakikitang signage, kung saan lahat ay brushed brass at malambot na leather, at ang mga lalaki ay nag-uusap sa mga porsyento. Dumating ako ng 2 minuto ng maaga. Nakaupo na siya, umiinom ng isang bagay na madilim at mahal. Tumayo siya nang makita ako, inabot ang kamay na parang luma kaming kakilala. Kinuha ko ito ng panandalian. Aludra, sabi niya. Salamat sa paglalaan ng oras. Hindi ako sigurado kung tatanggapin mo. Talaga? Sumagot ako, umupo. Tumawa siya ng medyo madali. Naisip kong linawin natin ang isang posibleng hindi pagkakaunawaan. Wala akong sinabi. Hinayaan ko lang na punuin ng katahimikan ang espasyo sa pagitan namin. Kinumpas ni Arturo ang server. Walang menu, kumpas lang ng kamay. Pagkatapos ay lumapit siya, nakasandal ang mga siko sa mesa, sinusubukang magpakita ng init. Ipinapalagay kong hindi naging maayos ang weekend na ito, sabi niya, maingat na pinipili ang bawat salita na parang masisira. Komplikado ang mga pamilya, ngunit sa tingin ko ay may espasyo para sa pag-aayos. Inabot niya ang kanyang briefcase at kinuha ang isang folder, hindi papel, laminated, masyadong sinasadya. Ipinasa niya iyon sa kabila ng mesa ng walang salita. Sa loob ay isang printout ng isang artikulo sa pahayagan. May petsa 6 na taon na ang nakalipas. Isang litrato ko sa entablado sa isang Vaport conference. Kalahating pangungusap, kalahating iniisip. Nakalista ang caption sa akin bilang isang consultant. Walang banggit sa pagmamay-ari. Walang detalye na maaaring direktang mag-ugnay sa akin sa trust. Kung ikaw ang sa tingin ko ay ikaw, dahan-dahang sabi ni Arturo. Gusto naming ihanay ang mga interes ng malinis, tahimik. Kinuha ko ang artikulo, tiningnan iyon, pagkatapos ay siya. Ito ba ay para takutin ako? Kumindat siya. Hindi, syempre hindi.
Naisip ko lang sa direksyon ng mga bagay ngayon. Arturo, sabi ko, hindi mo alam ang direksyon ng mga bagay. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara muli. Tumayo ako, tinupi ang artikulo, at inilagay ng maayos sa mesa sa pagitan namin. Hindi ako tumutugon ng maayos sa mga babala o mga pabor na nagkukunwari bilang mga ito. Hindi ko siya hinintay. Dinala ng valet ang aking kotse ng walang salita. Umupo ako sa likod ng manibela sa loob ng isang buong minuto bago umalis, hinahayaan ang huling 10 taon ng pagpipigil na ganap na dumikit sa aking gulugod. Pagsapit ng pag-uwi ko, alam ko na kung aling abogado ang tatawagan ko muna. Ang opisina ng aking abogado ay tahimik, may carpet, at binuo para sa pagiging diskreto. Inasikaso ni Evelyn ang aking ari-arian sa loob ng maraming taon, at hindi niya tinanong kung kumusta ang weekend ko. Kinumpas lang niya ako, patungo sa upuan sa tapat niya at isinara ang pinto sa likod namin. Isinara ko ang laminated na artikulo sa kanyang desk nang walang salita. Sinuri niya iyon, pagkatapos ay tumingin sa akin nang may parehong kalmado na lagi niyang ginagamit kapag sinusuri ang isang testamento. Kailangan ko ng access sa back-end ng Vaports Class Seal Holdings, sabi ko. Nagsasagawa kami ng buong audit ng anumang pagtatangka ng acquisition sa huling 60 araw, lalo na sa pamamagitan ng mga intermediary. Hindi siya nagtanong kung bakit. Tumango lang siya at binuksan ang kanyang laptop. 30 minuto pagkaraan, mayroon kaming mga pangalan. 4 na holding companies. 2 sa mga ito ay may routing traces na tumuturo pabalik sa portfolio ng Salgado Group. Magulo, ngunit hindi tanga. Nagsisimula silang bumili ng impluwensya ng paunti-unti, umaasa na manatili sa ilalim ng reporting threshold hanggang sa itulak ng huling shift ang kontrol sa kanila. Initala ni Evelyn ang mga paggalaw at inihain ang freeze. Pending transactions locked, sabi niya. Ngayon ano? Iniabot ko sa kanya ang isang Manila envelope. Bawat dokumento na pinirmahan sa akin ni Mason at Valerie nitong weekend. Nagsuot siya ng salamin at nagsimulang magbasa. Kalahati sa ikalawang form, huminto siya. Hindi ito ang iyong pirma. Alam ko na. At itong power of attorney fake ang notary stamp. Parehong peke. Tumango siya. Fraud. Kung inihain nila ang alinman sa mga ito sa bangko, ito ay felony. Naglabas ako ng mahabang hininga na hindi ko na malaya na pinipigilan ko. Hindi lang nagpakasal si Valerie sa pamilya. Dumating siya na handa ng mamana iyon. Gumawa si Evelyn ng 3 tawag sa loob ng 10 minuto, compliance, criminal review, at isang tahimik na contact sa desk. Pagkatapos ay ibinaling niya ang screen sa akin. Maaaring lumabas sa publiko ito, sabi niya. Naiintindihan mo iyon? Hindi ako naghahanap ng headlines, sabi ko. Gusto ko lang bumalik ang kontrol. Hindi mo kailanman nawala iyon, sabi niya. Hinayaan mo lang silang isipin na nawala mo iyon. Tumayo ako, kinuha ang aking coat, at pinisil ang kanyang kamay bago umalis. Sa labas, lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay tinutulak sa sidewalk sa masikip, pabago-bagong spiral. Naglakad ako ng diretso sa kanila. Pag-uwi, inilagay ko ang peking prenup sa aking kitchen table at nagsimulang magsulat ng mga pangalan sa isang legal pad. Ang una ay kay Mason. Pinili ko ang isang maliit na conference suite sa isang neutral na opisina sa Menlo Park. Walang logo, walang receptionist, walang hindi kinakailangang presensya. Isang silid lang, isang mesa at 4 na upuan. Dumating si Valerie muna, sa oras, nakasuot na parang dumadalo sa isang product pitch, takong, tablet, pinakintab ng ngiti. Sumunod si Mason. Ilang minuto pagkaraan, nakayuko ang balikat, maluwag ang kurbata. Mukha siyang hindi nakatulog. Umupo sila sa tapat ko. Tumango ako ng isang beses sa babae sa tabi ko, ang aking compliance counsel, hindi si Evelyn, isang taong mas matalas para sa yugtong ito. Hindi ako nagsimula sa mga pagbati. Inabot ko sa aking bag at inilapag ang 2 folder sa mesa. Ang una, dokumentasyon ng aking original na stake sa Viaport, may temestamp, notarized, at na-verify sa pamamagitan ng Opisina ng Kalihim ng Estado. Ang pangalawa,
Isang forensic report na nagdedetalye ng falsified prenup at power of attorney na inihain ni Valerie sa weekend ng kasal. Sumilip si Valerie sa mga ito nang hindi hinahawakan. Lumapit si Mason, ang kanyang mga mata ay dumadaos-dos sa pagitan ng mga header. Pinakasalan mo ang isang babae, sabi ko, na sumubok na magnakaw mula sa iyong ina bago pa man ang unang sayaw. Tumawa si Valerie. Masyadong malakas. Ito ay katawa-tawa. Hindi, sabi ko, ito ay dokumentado. Inabot niya ang folder. Inilagay ng aking counsel ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang usapang ito ay nire-record, sabi ko. Biglang tumingala si Mason. Natigilan si Valerie. Hindi mo kaya, nagsimula siya. Kaya ko, sabi ko. Ito ay isang single-party consent state. Binuksan niya ang kanyang bibig pagkatapos ay isinara. Tiningnan niya si Mason. Hindi siya lumingon. Binalingan ko siya. Alam mo ba? Umiling siya ng isang beses. Pinirmahan ko ang ibinigay niya sa akin. Iyon ang inaalala ko. Itinulak ni Valerie ang kanyang upuan. Hindi mo sisirain ang aking kasal dahil ikaw ay mapait at matanda. Tiningnan ko siya ng pantay. Hindi ko sinira ang iyong kasal. Idinokumento ko iyon. Tumayo siya. Magkikita tayo sa korte. Makikita ko muna ang abogado mo, sagot ko. Umalis siya ng padabog. Nanatili si Mason na nakaupo, nakatitig sa mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay kumikibot na parang gusto niyang kunin ang mga ito, na parang kailangan niya ng patunay na hindi ito panaginip. Hindi ko alam ang gagawin, mahinang sabi niya. Hindi ako dumating dito upang bigyan ka ng direksyon, sabi ko. Katotohanan lang. Tumango siya ng dahan-dahan, hindi pa rin nakatingin sa aking mga mata. Tumayo ako at iniwan siya doon. Kinabukasan ng umaga, 3 kontrata ang natapos. 3 araw ang lumipas. Tahimik, matatalim na araw. Walang kahit isang salita mula kay Mason o Valerie, ngunit dumating ang paggalaw mula sa iba. Opisyal na inalis ang Salgado Group mula sa lahat ng kontrata ng vapor. Tiniyak ng aking counsel na walang mga apela ang pinansin. Malinaw ang paglabag. Dokumentado ang pandaraya. Mabilis ang pag-alis. Inalis si Arturo mula sa board sa isang nagkakaisang boto. Hindi siya nakipaglaban. Wala nang magagamit. Ang kasal ay natapos ng tahimik tulad ng pagsisimula nito. Walang pahayag, walang kinanselang party, isang tahimik na pagwawasto lang, tulad ng typo na nabura mula sa isang press release. Walang nagbasa. Hindi ako nagdiwang. Hindi ko ito minarkahan. Nang gabing iyon, malapit sa hating gabi, lumiwanag ang aking telepono na may mensahe mula kay Mason. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tinitigan ko ang screen sandali, pagkatapos ay dahan-dahan akong nag-type, sinasadya. Abala ka sa pagbura sa akin sa iyong kasal. Walang typing bubble na lumitaw. Walang tugon na dumating. Pagkatapos ng 2 minuto, in-archive ko ang usapan at binura ang thread. Nagluto ako ng tsaa at umupo sa kusina habang namatay ang takure. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Pinanood ko ang refleksyon ng ilaw ng post sa kalsada na gumagalaw sa tiled floor, bahagyang kumikislap sa hangin. Nagkaroon ng panahon na gagawin ko ang anumang bagay upang mapanatili ang kapayapaan. Magpipigil ako, tatanggapin ang paghamak, bibigyan sila ng espasyo upang lumaki at makabalik. Ngunit ang kapayapaan na itinayo sa katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay utang. At ang pamilyang ito ay nangungulekta. Binuksan ko ang aking laptop, nag-log in sa foundation portal, at muling isinulat ang aking mga beneficiary clauses. Simple na ngayon ang mga pangalan, mga inisyal lang, edad, layunin. Walang sentimental, kundi malinis na pamumuhunan ng tao. Naisip ko ang boses ni Valerie, mayabang at walang pakialam, na tinatawag akong baboy. Naisip ko ang paraan ng pagtingin ni Mason sa ibaba tuwing may nagtatanong kung sino ako. Gusto nila ang aking kapangyarihan, hindi ang aking presensya. At ngayon wala na silang pareho. Lumalamig ang tsaa sa tabi ko. Hindi ko napansin hanggang sa mahawakan ng araw ang gilid ng tasa.
Tumayo ako, ibinuhos iyon at binuksan ang mga bintana. Mas maliit, mas maliwanag ang bagong apartment. Ikatlong palapag, walang elevator, ngunit ang mga bintana ay nakaharap sa pampublikong aklatan at sa parke sa kabila nito. Narinig ko ang mga bata tuwing umaga, mga yapak, sigawan, ang paminsan-minsang violin case na bumabagsak sa binti. Hindi ito nakakaabala sa akin. Ipinapaalala nito sa akin na patuloy na lumalaki ang mundo kahit na umatras tayo. Inimpake ang mga kahon sa loob ng isang araw. Dinala ko lang ang mahalaga, mga notebook, isang takure, 2 framed na litrato, at isang maliit na file cabinet na nakakandado ng susi na walang ibang nagmamay-ari. Ang iba ay iniwan ko. Ilang linggo pagkatapos lumipat, nakipagkita ako sa direktor ng isang lokal na Women's Tech Initiative. Nagulat siya nang mag-alok ako na mag-sponsor ng isang bagong programa, Outright Equipment Mentorship, maliliit na grants para sa mga single mothers na bumabalik sa pag-aaral. Walang red tape. Sumulat lang ng tseke at umalis. Hindi ko pa kailanman nakita ang isang nagpopondo ng anonymously sa ganitong level, sabi niya. Umiti ako. Gusto kong malaman na gumagana ito nang hindi kailangan ang pangalan ko sa thank you email. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi ko na kailanman narinig mula kay Valerie. Hindi sa pamamagitan ng mga abogado, hindi sa pamamagitan ng tsismis. Nababagay sa akin ang katahimikan. Siya ay ingay mula pa sa simula, malakas, walang laman, pinaghandaan. Malapit sa Disyembre, dumating ang isang card sa koreo. Walang return address, walang sulat kamay, tanging ang aking pangalan sa harap at isang nakaprint na mensahe sa loob na nagnanais ng isang maligayang holiday season. Walang pirma. Hindi ko ito binuksan. Isinuksok ko ito sa drawer kasama ang iba pa, mga wedding program, hindi nagamit na thank you notes, isang solong litrato ni Mason sa edad na 15 na may tropeo na halos hindi niya naaalala na nakuha. Umiti siya noon. Walang pagkalito doon. Tinanong ako ng isang kapitbahay minsan habang nagbabahagi kami ng kape sa courtyard kung bakit hindi ko ipinaglaban ang kwento sa press. Iyon ang uri ng bagay na magviviral, sabi niya. Gustong-gusto ng mga tao ang isang magandang takedown. Hinahalo ko ang aking kape, pinapanood ang paglaho ng swirl. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng palakpak, sabi ko. Kumindat siya, pagkatapos ay tumango na parang halos naiintindihan niya. Nang hapong iyon, binuksan ko ang mga bintana. Ang hangin ay nagdala ng mga boses, bata, tumatawa, walang kamalay-malay sa bigat na dating dinala ng matatandang kamay para sa kanila. Nakinig ako sandali, hinayaan ang lahat na dumaan sa akin. Pagkatapos ay umupo ako sa aking desk, binuksan ang ilaw, at nagsimulang gumawa ng mga pangalan para sa pangalawang scholarship cycle. Sa mga babae, sa mga lola, at sa mga ina na nakikinig sa kwentong ito, karapat-dapat kayong makita, hindi i-edit, hindi tiisin, hindi muling isulat sa background. Ano man ang inyong laki, edad, lambot o talim, walang maling paraan upang umukupa ng espasyo sa mundong ito. Ang kagandahan ay hindi humihingi ng permiso. Ito ay nabubuhay sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, kung paano mo sinasabi ang iyong katotohanan, kung paano ka bumabangon pagkatapos itulak sa isang tabi. May mga taong susubukang paliitin ka sa isang label, isang katawan, isang papel na akma sa kanilang kaginhawaan. Hayaan mo sila. Hindi ka narito upang kumita ng pangunahing kabaitan. Narito ka upang mabuhay ng buo. At nagsisimula iyan sa pagmamahal sa iyong sarili ng malakas, tahimik, patuloy. Bawat pagkakataon na pinipili mo ang iyong sarili higit sa katahimikan, higit sa kahihiyan, higit sa pananatiling maliit upang gawing komportable ang iba, lalong lumalakas ka. At alamin na ang lakas ay hindi kailangan magmukhang komprontasyon. Minsan ito ay pag-alis ng walang salita. Minsan ito ay pagtatayo muli ng walang sinasabi. Minsan ito ay simpleng pag-alam na karapat-dapat ka ng mas mahusay at kumilos ng ganoon. Ang mga taong hindi nakakakita ng iyong halaga ay hindi kailanman nilayon na manatili sa iyong buhay. Pakawalan mo sila at sa kanilang lugar ay tanggapin ang mga pagkakaibigan, ang kapayapaan at ang kagalakan na nakakakita sa iyo kung sino ka at nananatili.
Alagaan ang iyong katawan, ngunit higit pa riyan, alagaan ang iyong espiritu. Panatilihin ang iyong sarili na mainit sa iyong balat, sa iyong kaluluwa,